Showbiz fanatics, Alden Richards lalong hinangaan si Catherine sa kanyang statement sa kanyang latest interview. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Let's watch this video update. Yun yung sinasabi ko rin sa mga fans paragi na I'm really thankful because you're allowing me to grow, to be myself. Yeah. I don't want to be dictated. Yeah. Kung anong gagawin, how I present myself, how I talk. Ayoko sa may nagdidictate sa akin. Yan ang ilan sa mga statement ni Miss Catherine Bernardo sa katatapos lang na kanyang interview with Mr. MJ Felipe for the digital series On Q. She admitted that she doesn't want anyone dictating her. The actress also said that she doesn't want to feel like she doesn't have control over her own life. This is what the young superstar had to say to MJ questions about her speech, where she mentioned the importance of freedom to choose. Kat also talk about the last quarter of 2023 as very challenging not only for her but also for the fans. Catherine Bernardo, in a recent interview by MJ Felipe for the show On Q, admitted she doesn't want anyone dictating her. So, parang sinasabi niya dito sa kanyang interview sa On Q na maraming pagkakataon kasi na parang ang daming, dahil nga superstar siya na itinuturing ng ABS-CBN, parang ang daming taong gustong kumontrol ng buhay niya. Unang-una, nung sila pa po ay magkarelasyon, itong si Mr. Daniel Padilla, siguro she realized na parang marami pa pala siyang pwedeng gawin at marami pa siyang pwedeng explore sa buhay, ano? Kaso nga lang, parang napipigilan yun dahil umikot yung kanyang mundo kay Daniel Padilla for almost 12 years ng kanilang pagsasama. And this time, parang na-realize niya, ito po yung aking point of view, aking pong parang observation dun sa mga statement ni Miss Catherine Bernardo, na parang she realized na pwede niya palang ma-enjoy ang buhay without a person on her side na parang kailangan ito siya, kailangan ganito yung suot niya, kailangan ganito yung gawin niya. And pangalawa pa, syempre yung mga fans, diba? Hindi naman natin pwedeng diktahan si Catherine kung sino yung pwede niyang piliin, kung sino yung mga pwede niyang makasamang makatrabaho, at kung sino po yung mga taong kailangan niyang mahalin. Although na kumbaga parang ni-incorporate yung pangalan niya ngayon dito kay Alden Richards, but it doesn't mean na kailangan ang fans na po ang magde-decide kung kailan niya dapat mahalin, kung kailan dapat sila magkasama. Kasi parang ito po yung moment ni Miss Catherine Bernardo na parang ini-enjoy niya yung buhay niya, yung freedom niya. Sabi nga yung freedom to choose, para po talagang maranasan niya talaga na yun yung pinakamahalaga sa kanya ngayon. Sabi niya, yung kanina sinabi mo, diba, freedom to choose, mahalaga sa'yo yun. Catherine then answered in the positive, saying that she's the type of a person who doesn't want to feel like she doesn't have any control over her own life. Yun po kasi yun. Super kasi ako, klase ng tao, ayokong feeling ko, hindi ko hawak ang buhay ko. Ayoko na may nagdidictate sa akin, sabi ni Catherine. She then talk about 2023, yung mga nangyari sa kanya noon, talaga masasabi mo na ito po yung pinakamasakit, no? At talagang masasabi mo na yan po yung nagtumatak sa kanyang puso na ito yung pinakamasakit, pero ito yung pinakamalaking pinakamalaking lesson na natutunan niya sa buhay niya. Although marami nagsasabi nga na parang ang dami pong nagsasabi na nakikita raw sa mata ni Miss Catherine na hindi siya masaya. Anong natin doon? Ano ang ating pong say doon? Si Catherine lang po ang nakakaalam kung masaya siya o hindi. 'Di ba? So tayo po yung mga opinion lang natin yan. Kaya po kung pinili man ni Miss Catherine na maging single siya ngayon at nakikipag-mingle niya siya with other person like Alden Richards, that is the exercising of her freedom to choose. And this time, eto naman pong si Alden Richards ay nagbigay din ng kanyang saloobin patungkol sa mga bagay na nangyayari ngayon. Sabi po dyan, Alden Richards was one of the guests who graced the Bingo Plus anniversary
held at the Grand Ballroom of Grand Hyatt Hotel in BGC, Taguig City. During his quick huddle with the media, Alden gushed when asked about fans' requests about doing a sequel of Hello Love Goodbye with Kathryn. Natanong kasi siya doon eh. Alden said he wants to do it when the right time and the opportunity comes along. And the opportunity ay dumating na nga, 'di ba? The actor also praised Kathryn as a refreshing aura in her new era. So yun yung sabi niya, nakakatuwa na I'm really seeing her parang coming out of her shell. Kita mo sa kanya, it's manifesting. The photos, videos that we see, the projects that she has been doing really says a lot about her state of mind right now and the condition of her life right now. She deserved that. So very happy po si Mr. Alden Richards, na makita mo na parang lumalabas na si, kumbaga dun sa comfort zone niya na parang ano lang siya, very kumbaga parang hindi siya all out, but this time nakikita ni Alden Richards that he's really happy for Kathryn, na talagang nakikita niya na nilalabas na ni Kathryn kung sino ba or kung ano ba talaga yung gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Parang nagbigay din siya ng possibility na talagang maganda yung takbo ng karera at ng buhay ngayon ni Kathryn. Ngayong single siya. When asked had reached out to her already, he said, nakakamusta namin at nagkita na kami nung sila daw po ay nung birthday nga ni Kathryn, di ba nagkita na sila. And he added, kung kapag pinakita natin sa magandang isang proyekto, tatangkilikin po talaga siya. That's why I'm very happy for Miss Kathryn Bernardo dahil sa napakagaganda niyang mga masterpiece na ginawa. And this time, Alden Richards was really inspired and na sobra yung paghanga niya kay Kathryn dahil po dun sa craft at sa galing na pinapakita ni Kathryn ngayon. At sobrang happy din siya dahil talagang nag-explore ang isang Kathryn Bernardo Parang ito yung gusto niya at ito yung nagpapasaya sa kanya ngayon. Makikita nyo naman, diba, talagang ang dami niya pong mga international or local brand na ini-endorso. At mas dumadami pa, nung sila po ay or nagkaroon. Parang yun yung good karma na meron ngayon si Kathryn. Na talagang ang kagandahan lang, kasama niya ngayon si Alden Richards. Ano updates po natin dahil nalalapit na po dahil ang direktor ng Hello Love Goodbye Part 2 ay nagkakaroon na po ng ocular sa Canada kung saan doon po gaganapin ang Part 2 ng Hello Love Goodbye. Kaya naman sa mga fans po na nagko-comment dyan sa baba, ayun na po yung updates natin dahil nag-post na po si Direk Cathy Garcia Molina na nag-ocular na po sila maging ang kanyang team kung saan pong place nila gaganapin at parang magkakaroon ng biggest twist ito pong Hello Love Goodbye Part 2 na talagang hindi pa po nakakakita ng teaser. Sobrang excited na ang lahat ng #Katden followers, ang lahat ng mga Kathryn Bernardo followers and Alden Richards followers. So for more updates, mag-comment lang kayo sa comment section kung ano pong inyong saloobin patungkol dito. And of course, please don't forget to like and subscribe. At please don't forget to follow and visit my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!